Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad pa rin po ng dati, ito pa rin ang inyong kaibigan kasangkasalat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque, na magbibigay sa inyo ng mga mahalagang mga balitang lokal sa Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, narito tayo ngayon sa Barangay Villarosa, Licab, Nueva Ecija, kung saan ay kapiling natin ang isa sa pinagmamalaking pinakamahusay na kapitan ng bayan ng Licab. Wala pong iba mga kaibigan kundi si Barangay Captain Erizare Labrador. Sir, tala po kayo. Magandang maayos naman po ang aming kalagayan dito sa aming barangay. Maayos. Paano pong naging maayos sa Sir ka? Kahit pa paano po alam gulong nangyayari dito sa aming barangay. At maayos namin ang pagsasaka, ngunit ang problema lang namin ay itong control namin dito sa ilog na nasira. At hanggang ngayon hindi pa nagagawa. At aming mga farm tomato. Kailan nasira yan na Kap? Kailan nasira? Almost 2 years na po eh. Dati na bang gawa yun? Dating ginawa? Nailapit ko na po kay Nika Sonsi. Kaya hanggang ngayon po alam pa naman ang aksyon. At napunta rin po akong Kapitolyo dahil nilapit ko na rin po kasi nga delikado na yung kalagayan ng aming kontrol. Dahil nga po ng buha nung itong nakaraan, inapo na po yun. At lumalim na rin po yung bukirin. At lalong-lalo nga po doon sa aming sinasaka doon sa Sitio Bantog. Ito ba kapitan yung patubig na nagbibigay ng tubig sa inyong mga bukirin na nanggagaling bato sa ilog, gano'n? Opo, yung... So titingnan natin mamaya yan na kapitan. Sige po, tuloy niyo po yung inyong mga hinaing, panawagan na kung ano po ang pwede nating itulong ay gagawin natin. At yung minsan po nagkita tayo kay Oy Umali. At opo. Yung nga po yung karainan namin kay Gob Umali. Maganda naman po yung pagpunta namin at nakausap namin si Administrator Juan San Pedro. At ang kahilingan namin ay aming farm to market road na 1 year na rin na wala pang nangyayari. Subalit nung kita kami doon, ginawa agad ng action ni ang ating administrator. At yun na nga. At nung pagdating namin dito, Martes, may aksyon ka agad. At agad na punta yung engineer at nilagyan na ng cartooling. At ilang araw naman, sinupat na ng mga engineer. At sa ngayon, gagawin na nga nila itong Monday. Kaya nagpapasalamat kami sa ating gobernador at naaksyonan niya agad ang aming kahilingan ng Barangay Villarosa na matagal na namin minimithi na matupad. At lalong-lalo na po yung isang naibigay niya ay yung solar pump na 3. Meron na po siguro 6 months namin na ilapit ang ating gobernador. At ang ginawa ni gobernador ay tumawag sa niya na ang sabi niya ay tulungan ang mga tiga Villarosa at nahihirapan nga sila sa pagpapatubig gawa ng singil ng mga patubig ay kinukuha na kami ng 10%. Kaya nahihirapan na po kami, wala nang kinikita, mura pa ang palay. Sa ngayon, yung sakaling magagawa na itong solar pump ay malaking kaluwagan sa mga magsasaka. Itong naitulong ng ating gobernador. Kaya maraming salamat, Gob Umali. At nabigyan mo kami ng tulong ng aming barangay, Villarosa. Nakakailang crop kayo sa isang taon na Kap? Bali, 2 po. 2. So pagka nagawa tong solar pump ay pwedeng magtatlo, gano'n? Maaari po, mga 3.
Pero dito po, hindi po nagkiklik yung 3 ani. Talagang dalawa lang. Kailangan mapahingay lupa at kami po ay nagtatanim ng mga gulay. At isa pang nakakasuporta sa aming mga magsasaka kasi kung palay lang, ang aming kuban hindi sasapat dahil nga sa presyo ng palay ngayon. Dahil nga po ang palay kayo dito ay 10 pesos lang. Umabot pa ng 8. Pero sa akin po ay medyo umaangat na po ang presyo ng palay at inabot na ng 13.50 hanggang 14. 14. Kaya kahit pa paano po ay nakakabawi ng konti. Lalo sana kung magagawa sana ng aksyon ng ating Pangulong Marcos na sana ay itaas pa niya ang presyo ng palay na sa ganoon makaahon ng kami magsasaka. Dahil dito sa Barangay Bilorsa hirap na magsasaka. Po nga po yung mga ibang magsasaka dito halos na isang lana yung kanilang mga bukid na ibebenta na napupunta na sa mga mapepera. Kaya ito yung mga karamihan mga magsasaka dito na ibenta na yung mga lupa, nakikialdawan na lang, na nakikibilad, at iba naghahanap nila ng trabaho sa construction. Kaya kung matutulungan sana kami ng ating ahensya ng mga gobyerno na mapatayo itong farm to market road namin at maiayos ang aming daloy ng tubig. Gawa na yung sapa po namin dito sa Sitio Bantog, Bulakid Creek ay yun po ang sumisira sa aming mga pananim. Nagtanim po kami nitong tagulan, subalit natunaw lang. Gawa na nga yung aming sapa puno na po ng water lily, saka mababaw na po. Kaya ang kahilingan namin ay muli pong hukay na sa ganoon ay dumaloy na maayos ang tubig ng Bulakid Creek. Kasi yung Bulakid Creek ay mababaw na pag dumating yung tubig ng NIA at doon po ang tapo lahat sa amin kasi cut basis itong ang aming barangay Bilarosa. Kaya natuto na po ang aming mga palayan. At nailapit na rin po namin sa ating gobernador na nireklamo po namin ang Bulakid Creek. Under po ba yan ng DPWH sa Sercap o hindi? Yung creek na yan, under ng DPWH o NIA? Ay, NIA. NIA. NIA po ang may po doon So dapat silang NIA, may project dapat gumawa dyan, di ba? Opo, naitulong namin po nung nakaraang linggo. At inireklamo din po namin kay Juan San Pedro at tinawagan naman ng NIA na sino ang anong district ng NIA ang nakakasakop, sir? Division 5 po. Division 5. Sino ang engineer ng Division 5 NIA, San Nueva Ecija? Nakalimutan ko po sino yung engineer na... Hindi ba Engineer Ariel Domingo yan? Hindi. Sige, malalaman po natin. Sige, ituloy nyo lang po yung inyong ano. Yun lang po ang namin. At nakausap po namin yung manager doon na... Dapat ako yung pangalan. Next, pag meron na daw po, natuyo na itong bukid ng mga bukid, huhukayin din po nila. Kailan nyo nakausap pa, Sir Cap? Itong Wednesday po. Wednesday, okay. At yun naman ang pangako niya na pag pwede na, sabihin lang at pupunta rin po sila. Sana po pag natuyan na yung mga nakaani na. Sino ang pwede nating sisihin kung mayroong pagkukulang doon sa creek, Sir Cap? Pwede ba nating sisihin at bigyan ng dagan ng dapat pagtuunan ng pansin ito? NIA, pwede ba silang dapat na magbigay ng kasagutan sa problemang ito?
gawa po ng, kasi nung araw po kasi kami nung nagsasaka, wala pa hindi na gumagamit lang kami ng pump. Awa ng Diyos yung maganda po inaani namin Wala kayong problema noon. Nung hindi pa ito NIA, ay NIA, nagka-problema na. So, ang problema talaga ay ang NIA, no? NIA po, yung Bulakid Creek, ay may ayos. So, masasabi natin, Kap, na ang pinagmula ng problema ng flood control ng creek ng Villarosa, Licab ay ang NIA. Pwede po nating sabihin sapagkat nung hindi pa nila pinapasok, hindi pa siya NIA, ay wala naman kayong problema. At ngayon ito ay project na ng NIA, doon nagka-problema. Tama po ba? Opo, yung magmula mo na kinuha na ng NIA at yung lahat ng mga sobrang tubig nila, doon itinatapon dun sa... Ayun, naging tapunan kayo ng tubig ng NIA. Matindi. Kaya nga yun ang naging problema kami, ang tapunan. So NIA pala ang kalaban nyo rito? Yung tinatapunan nila na Bulakid Creek. Bulakid Creek? Hindi naman, dapat may ayos. Kung may ayos po yun, gaganda po ang daloy ng tubig sa aming bukirin at hindi na aapaw. Di ba, kami na ang bumomba para hindi sumobra ang tubig. Kaya lang natutunaw yung bukirin namin, gawa ng sa sobrang tubig. At yun dapat may ayos, yung Bulakid Creek na yun, para meron kaming pasingawan. Kaya yun ang gusto namin iayos. At saka pangalawa, itong flood control namin, yun ang pinaka-importanting maiayos kasi pag iba naman itong sa flood control, sa flood control na. Ano naman ang issue, sir, dito? Saang lugar itong pinagmumulan ng project ng flood control? Ito po yung Labong River. Labong River. Labong River po. Ito, tabi ng karsada po namin. Iba yung sa creek na, iba yun. Na kumuha ng tubig dun sa Labing River. At iba naman yung sa river talaga na sa flood control. Yung NIA naman, saka ito naman, itong Labong River naman ang problema namin pag bumaha, malulusaw ang palayanan ng Barangay Villarosa. Aba, matindi, no? Ito po, makikita po natin ang... So sa Labong River, ang sino ang inaasahan natin may project dito na tutulong? May project po rito ay ang ating Congresswoman Swansing. Swansing. Siya po ang paayos niya noong 2015. Yung nanay, yung nanay. Dinanay pa niya. Anong paggawa niya? From 2015 hanggang ngayon, hindi na ito naayos. Wala pong nasira, hindi na po na almost 2 years na. 2 years na siyang sira. So lalo pang lumala. Pwede sir siguro kayong manawagan kay Congresswoman Swansing na bigyan to ng pagpanahon sapagkat hindi biro ang bahang ginagawa ng Labong River. Tama ba? Apo, Labong River. Kasi manawagan po kay Kapitan. Kami po, Tigalikag, Barangay Villarosa, ay muli pong nananawagan na kung maaari po sana ay magawa po itong aming flood control na inyong pinagawa. Subalit nasira na po. Kami po ay nababahala pag dumating po ang mga bagyong darating. At nung nakarang bagyo nga po ay inapaw na po ito at halos maputol na po yung aming karsada. At ito po ay sa pamamagitan ng ating announcer na Rapido na si Ramel Roque ay narito po ngayon at titignan po niya yung mga aming problema at ngayon ay kami po ay pupunta na ron at sa ganun ay makita niya ang sitwasyon. At ang isa pa po ang aming problema itong yung unang ginawa ng solar pump almost 2 years na po na hindi gumagana. Sino ang gumawa niyan, Kap? Pwede po NIA. So pangalawang problema to ng NIA, no? Division 5. Division 5. Opo.
Okay, nananawagan po tayo sa NIA Division 5, baka pwede pong tingnan nyo po yung problema sa Barangay Villarosa. Matagal na po yung problema, baka naman po pwedeng bigyan nyo ng aksyon. Kawawa naman po yung mga taga Barangay Villarosa, bukang kayo naman po hindi kawawa dyan. So nananawagan lang po kami na iayos po sana ninyo yung inyong trabaho sapagkat kayo po pinopondohan ng gobyerno. Okay, back to you, Kap. At ngayong darating na dry season, nababahala po yung mga magsasakyan ngayon doon at yung ipinagawa ng Division 5 na solar pump na dalawa parehas na sira. Kaya, hindi gumana una bisyon o gumana naman ng mga ilang araw? Gumana po nung nakarang taon, yung isa lang. Kaya subalit na sira na naman. Sira. Kaya ngayon hindi na nagawa. Hindi na, wala pa silang aksyon. Magaling silang manira o sikap. Okay. Kaya dinadaing nga sa atin ng magsasaka doon. Pati ka sa ngayon, hindi namin kailangan. Paano kung mag-uumpisa na kami magdayata, kaya lalong kami kukuha ng tubig. Okay, Kap. Okay. Yun ang isa pang dinadaing sa atin. May tinanggap tayong tanong dito, Kap, sapagkat sabi nila ay kulang po yung isang araw nyo dyan na mag-interview kay Kapitan sa dami po ng pwedeng pag-usapan. Pwede raw po bang maging regular, weekly or monthly itong ating interviewhan o panayaman, Kapitan? Okay po ba sa inyo? Maging regular po ang ating panayaman, weekly or monthly kung kailan kayo maluwag. Hiling po ng ating mga kababayang mga tigalikab sa iba-ibang na nasa ibang lugar, maging sa ibang bansa ay nakatutok ngayon dito sa Barangay Villarosa. Okay po kayo na maging regular daw po yung ating interviewhan. Dito weekly or monthly? Nakahanda lang po kami. Kasi marami daw po kayo palang dapat na iparating sa media rito sa Barangay Villarosa. Totoo po ba yun? Opo, marami dapat iparating. Gawa na problema namin itong tubig. Tubig ang kailangan namin, tapos yung tubig na sumisira sa aming mga palaya. Meron kayong mga tinawag sa akin na nilalakad. Ito ba yun? Yung sa Mania ba to? Opo, yung nakita tayo sa Kapitolyo, yung nga po, yung farm to market road nga. Yun. Iba naman yun, farm to market road naman. Yung farm to market road, na-aksyonan na po ng ating gobernador. Okay na yun. At uumpisa na nga by Monday. Okay, Kap, siguro babalikan natin yung iba nating issue. I-ready nyo po yung sarili niyo at marami tayong pag-uusapan. Kung i-regular natin ang interview kahit weekly or monthly ay pwede po. Baka meron kayong gusto pang idagdag sa ating oras ngayon na dapat natin pag-usapan, Kap. Nasa inyo po pagkakataon. Yun lang po, basta matulungan po yung aming mga kabarangay. Unang-una, ito nga pong farm to markets namin, importante na maiayos. At magmula po noon, ilan lang po ang paggawa rito sa amin. Lalo na nga po itong siguro nakita naman po ninyo yung pagpa-losing nyo rito. At magaganda po yung daan dyan. Muntik pa ako mahulog. Napakaganda po. Pangarap ko po talagang lumipad pero naman doon. Yan lang po talagang importante ng kahilingan. Pag-usapan po natin sa susunod nating pagbabalik ay makakaasa po kay mga kaibigan na magiging regular po ang aming palatuntunan ni Kapitan. Pwede nating lagyan to ng titulong Barangay Villarosa, Likab Nueva Ecija in action with Kapitan Erizare Labrador. Ano? Hindi po ba nakita niyo ipagbaba niyo? Apo. O hindi pag-akit niyo siguro na mararanasan niyo. Naku, matindi. No? Matindi. Parang kasi kaya pala yung sinusundan ko kaninang XLT nagbagal. Akala ko ba tumihinto yung pala may lumak ng overtake o lumipad ng konti yung aking sasakyan. Maganda po. Opo, yan ang isang pinaka-problema namin na hindi lang po yung mga motorista po namin talagang diyan po nagkakaroon ng pala yung mga combine ng akyat. Kung bisan po ba may DPWH yan. DPWH naman, ano? May bus na po dadaan. Ngayon ang paakit naman itong mga... Mukhang binadgetan na ko yan eh. Ginawa na ng huling punta ko po dito sa Likab eh. Ginagawa yan eh. Ba't ginigiba-giba na naman ah?
Galing talaga yung DPWH sa Sirga. O saka ito, isa pa po ang problema namin, itong tulay po namin. Tulay. Halos delikado na rin po eh. Mhm. Bumaba na rin po, may crack na Sige, po. pasyalan po natin lahat yung mga sinasabi niyong lugar at siguro ay magpaparto tayo ngayon dahil pupuntahan natin lugar para mas maganda ba usapan. Una natin pupuntahan Kap yung sa creek, Flood control. flood control. O, susunod natin yung sa tulay. Ngayon Kap, nais kong bigyan naman ng pagkakataon yung makasama nyo rito sa inyong opisina ng mga nagagandahan at nagugwapuhan. Ay, ito yung aming magawat sa Sige po, kakaliwa na po ako. Dito po sa inyong napakagandang konsihala. Konsihala, baka pwedeng dito po kayo para mas maganda pong audio. Napakaganda ni konsihala po, batang-bata. Wala pong iba mga kaibigan, kundi ang pinagmamalaking konsihala ng Barangay Villarosa, Licab Nueva Ecija, konsihala Marjorie Mangoba ninyo. Ma'am, mapagpalang morning. Kumusta na po kayo? Sa mapagpalang umaga rin po sa inyo. Hindi love life ang pag-uusapan natin konsihala. At ano pong committee hinahawakan konsihala? Committee on Education po. Ha? Education po. Education. O kumusta ang project education ng Barangay Villarosa? So yung mga scholar ba rito ay dumadaan sa iyo, ikaw ang tumutulong, naglalapit dun sa ating mga sponsor? Tayo po ay ano po sa mga school po sa dito sa dahil yung Villarosa po ay may dalawang paaralan po. And sa mga activities po, tayo po ay Elementary, high school yung paaralan? dalawa po yung elementary po. Elementary school lang po dito sa aming barangay. And yun po, pag may mga activities po, tayo po ay nakikilahok din po sa kanila. And yung mga sa scholar naman po, may pa-scholar naman po si SK po. Siya po yung namamahala po sa mga scholar po. Scholar, o si SK naman. Ano pangalan ni SK? SK Chairperson Cedric Tagasa po. Sid Tagasa. Cedric Tagasa. Cedric Tagasa. Okay, ano ang kasalukuyang pinagkakaabalan ngayon ng isang konsihala Marjorie Mangoba ninyo? Sa ngayon po, open naman po tayo sa mga kung ano man po yung mga nagiging problema dito sa ating barangay. Sa pagtutulungan din po ay naayos naman po lahat ng mga problema dito sa ating barangay. Ngayon, ano ang pinakamatinding kinakaharap na problema ng inyong barangay konsihala na nais niyong bigyan ng recommendation? Sa ngayon po, yung Banggit ni Kapitan. yung sa flood control po. Okay, flood control, ano? Yes po, dahil po kasi pag once na mawasak po talaga yung may sira po doon sa gawing dulo, marami pong palayan na masisira po talaga Sige, pag hindi po titingnan natin agad yan. na naagapan po. Kaya yun po, ang amin naman po ng barangay ay talaga naman pong inilalakad po sa ating Congresswoman Lica Sonsing para po agarang masolusyonan po yung aming problema dito sa aming barangay. Okay, maraming salamat konsihala. Baka may nais kang idagdag na hindi ko na itanong, nakarapat dapat namang malaman ng ating mga kababayan ay nasa iyo ang pagkakataon na yun. Sa tingin ko, nabanggit niyo naman na po yung mga kailangan din malaman dito sa aming barangay. Okay, maraming salamat konsihala. So, susunod na natin ang isa ring pinagmamalaking justice ng barangay. Wala pong iba kundi si Ma'am Perlita P. Gaspar. Ma'am, kumusta na po kayo? Mapagpalang araw. Good morning, sir. Good morning, Kapitan. Good morning sa inyong lahat. Lalo na si Kunsihal. Masipag po, sir, yung kunsihal namin na yan. Wow, sigurado marami nang liligaw yan, no? Dito naman po, sa Barangay Villarosa. Doon na pupunta yung usapan. Ayos naman po yung aming mga problema dito. Lahat po ng mga kaso, sir, dito, na pag-aayos naman po, sir, namin. Kanya si Kapitan, kapag nagkakaroon ng hindi magandang usapan, tinatapos na po ni Kapitan, iaayos dito bago namin dalhin sa bayan. Kanya dito pa lang po sa Barangay Villarosa, dito sa aming barangay, ayos naman po, sir. Maganda naman po, sir, ang aming mga pinag-uusapan dito. Naiaayos naman namin, sir, lahat ng mga problema namin. Ma'am Justice, ano yung pinakamabigat na inyong nakaharap as Barangay Justice na
naayos o meron bang nahirapan talaga? Ano yan? Dito naman sir, wala namang mabigat kung hindi yung mga may mga problema kung minsan nagkakaroon sila ng hindi pagkakaayos sa mga problema, sa mga utang-utang, ganun lang. Ala naman sir, mabigat Utang-utang. na pinag-uusapan namin dito. Yan lang po sir. Kung sa mga kaso-kaso, plus, walang magandang pinag-uusapan. Maganda naman po ang aming mga pinag-uusapan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Yan Justice. lang, yan lang po sir, ang thank you. i-report ko sa inyo. Thank you sir. Okay. So, dadako na tayo sa isang pinagmamalaking gwapong-gwapong walang kupas ng Barangay Villarosa. Ang napakagwapong sekretary ng barangay. Wala pong iba mga kaibigan, kundi si... nawala yata yung pangalan mo. Secretary Jet Ryan P. Gaspar. Sir, mapagpalang gwapo, mapagpalang morning. Kumusta na po kayo? Mapagpalang morning po sa ating lahat. Mabuti po ang kalagayan natin. Sek, kumusta ang pagiging barangay secretary? Sa kabutihang palad po, buhat naman nung tayo ay nagsimulang maupo bilang sekretary. Naging maganda naman po ang paglilingkod natin. Nakakapag-comply tayo sa mga kailangan. Okay. Kumusta ang recording ng pagiging secretary? Kompleto naman na Sek. Sa recording po, sa mga records po natin, masasabi kong kompleto naman po. Meron tayong mga hard copies ng mga records. Ginagawa po natin, mayroon tayong filing cabinet. At ngayon po kasi isa sa mga sinusulong ng gobyerno natin yung modernization, kaya yung mga software applications, ayan po, mga digital filing, ayan po, isa sa mga sinusulong ng government natin. Okay, ano naman ang mai-recommendation ng isang barangay secretary ng Villarosa, sir? Ayun, ang i-recommend ko lang po ay maging cooperative po tayo, no? Tayong mga opisyal, tayong mga nagbibigay ng serbisyo, tayo, pati mga simpleng mamamayan. Kasi yung pag-unlad hindi po makakamit ng mga opisyal lang yan, hindi makakamit ng mga mamamayan lang natin. Bagkos ay sa pagkakaisa po ng lahat. Okay, may tanong dito, Sek, magkano rin bayad ng barangay clearance? Sa barangay clearance po natin, meron po tayo kasing, kumbaga dalawa yung pinapupuntahan po eh. Meron po tayong, hindi po, meron po tayong part doon na due to BIR, parang ni-require po ng BIR for documentary stamp worth 30 pesos. Ngayon po, yung income po ng barangay ay 30 pesos din po. So, ang barangay clearance po ay nagkakalaga ng 60 pesos. Okay, baka meron akong hindi na itanong, Sir Sek, nasa yung pagkakataon ngayon. Sa tingin ko naman po, okay na po siguro yun sa ngayon, sa mga susunod na pagkakataon, baka po meron tayong iba pang ma-share para sa mga viewers po natin. Okay, maraming salamat sa napakagwapong sekretary, Jet Ryan P. Gaspar. So, dako naman tayo kay BHW, Marlene Gabriel. Ma'am, baka pwedeng dito kayo para kumusta ba ang barangay health worker? Tanod, sir. Tanod ba? Tanod pala kayo, no? Si Tanod ba? Kumusta ang babaeng tanod? Gaano ba ito kagilas si Sisang Taba? Ganyan. Magilas naman po. Pag po may mga halimbawa may problema po, away mag-asawa. Diyan kayo may entra. Diyan po kami Hindi mo naman nababangin ng bato tayong lalaki, gano'n? Hindi naman po. Kung yung babae, pasaway. Ay, naayos naman po namin dito sa aming barangay. Okay ma'am, baka meron kang nais i-recommenda o ipanawagan, nasa yung pagkakataon bago tayo magpaalam sa ating unang part. Dahil may part 2 tayo doon sa labas mamaya. Kuwan ko lang naman po yung amin nga pong nasirang Blood control. Opo. Ayun. Yun lang naman po. Okay, salamat. Ayos na po, sir. Thank you po. Bigyan na rin natin ng pagkakataon ng isa sa pinagmamalaking encoder ba? Si Jenna. Si Gemma. O si Ma'am ano muna, bago si Ma'am Gemma, si Ma'am Abelia Ramos Adonia. Okay.
Tanod. O kumusta ang pagiging tanod, Mama Abelia? Anong karanasan ang pwede mo namang ibahagi? Kanino ka nahirapang hulihin at paano nangyari na hindi mo makalimutan? Yung pong aking kapitbahay, Lasing. yung lasing, Ayun, sabi mo. tumakbo na sa akin ng asawa. Kaya pinuntahan naman namin. Wala daw siya Gawa ng kasalanan. Diyos, nagpasaway naman. Kumbaga pinakinggan naman kami. Okay, maraming salamat, ma'am. So, part 1 ito, no? Ma'am, babalik kami ni Kapitan, no? Sa isa pang part 2 ay si Teleradio Patrol number 41, Dayo Simeon, baka may katanungan ka kung kanino mo gustong ibalibagang tanong. Wala na ako sir maitatanong dahil sagot naman ng lahat eh. Okay, maraming salamat at kasama pa rin natin si Teleradio Patrol number 42, Tita, ano pangalan na? Nakalimutan ko na. Norin Viloria Simeon. Magbabalik po kami. Ito pa rin po ang inyong guy with Kapitan Erizarel Labrador, ang inyong likod, Romel Roque.